Magsisimula po ang ating second quarter and we would like to take this opportunity to thank yung po mga televiewers ng PBA, hindi lamang po dito sa Metro Manila, ngunit sa buong Pilipinas, dulot sa dulo ng Pilipinas. Alam namin kung ano pinanonood nyo sa mga oras na ito. Ito po ang PBA Battle for Third. At yun ang talagang Battle for Third na sinasabi natin, Coach. At kanina pa yan, yung intensity niya, nakikita natin sa mukha ng mga players. Oo, ang score natin ng first quarter ay 29-20 in favor of San Miguel. Sa tingin natin, masyadong mataas yung score na yan. At it has to tell on the defense of Ginebra. They have to make some adjustments. 29 points para sa isang quarter. Medyo malaki yan. No? Yung 20 points nila, hindi problema. I think it's within range. Yung talagang averages dito. Pero yung 29, masyado malaki. Well, kanina pinag-uusapan natin yung napakagalante ng pagbibigay ng mga puntos ng Ginebra. We see Benny Cheng. Perfect pa rin. Inintay ko bahil minsan pag nasisilip mo yun mukhang natitilang ewan yan. Pero tama pa rin yung kanyang pagtira sa free throw. Bumalik tayo doon at pinag-uusapan natin yung pagiging galante nitong Ginebra sa mga puntos ng mga kalaban. Yung second game natin, ay kung galante itong Ginebra, ito naman ay magkakaduguan sigurado sa puntos. Ano? Siguradong depensahan yung championship game natin mamaya. Ito po ang aming appetizer at ang amin pong main game ay ang Alaska at saka ang Pure Foods para sa ating All-Filipino Cup. Short ang tira nitong si Baldabit. Sa'yo, Coach, personally, ako hirap na hirap din ako bumasa. Tinatanong ako ng mga tao, siguro, pamumusta yung mga yun, nagtatanong ng tip sa akin. Sabi ko, alam nyo, sa totoo lang, hindi ko mabasa itong larong to. Gusto ko makita muna yung first game para makapagsabi. Pero mukhang evenly match yung laban na yun. May nagtatanong din sa akin kung sino ang lamang dun sa Alaska Pure Foods na yun. Ano? Ang sinasabi ko lang is 7 games. Ayun. Simple lang ang sagot natin. Napakagaling. At saka kung merong isang mananalo dyan, mga kaibigan, kayo yun, yung mga nanonood. Tama. Dahil siguradong quality game yung inyo mapapanood. Pamula po sa Pure Foods at Alaska. Simula po mamaya, alas 7:30, ang ating championship game number 1. At dito, babalikan po natin laban na ibaba ng lamang ng Ginebra ng bahagya. Kanina po ay lumamang ng San Miguel by as much as 12 points, Coach. 24-12. Nakakuha sila ng konting revenge rito. 7 na lang. Ang problema, papaulsat pa si Nelson Nasaitono. At sinasabi nga natin kanina, Nelson Nasaitono had a great start. 10 points na siya. 10 points na siya for just 1 quarter. Napakalaking bagay. Coach, ito si Nelson mukhang at least early on dito sa kanyang paglipat sa San Miguel nakakita siya ng team na may mag-appreciate sa talent na meron siya, no? Well, ina-appreciate naman siya sa sa Sankist, ano. Kaya lang siguro ang nagiging problema doon is nangyayari, ito, may stats tayo, kwento natin mamaya yun. 55% ng San Miguel, ito yung sinasabi natin kanina, sa rebounds lamang pa rin ng San Miguel. So, that's the story of this Talagang game. dominated ng San Miguel yung first quarter, no? So far. Pero masasabi natin dito, maraming pumupuna sa laro ng Ginebra. Pero one thing you cannot say about them is that they have no heart. They always have a heart when they play. Kaya itong team na to, 12 points yan, 15 points yan, hindi problema, kaya yan, ayan. Ganda ng pasang yun, yun ang napaka-basic na pass ng isang gwardiya to a center, kumat yung gwardiya, nakuha ang bola galing sa sentro, kumbaga galing sa libro yung play na yun Ito na si Nelson, yung pinagkukwento natin. Ano yung sinasabi mo kanina na hindi siya na-appreciate? Nagkataon lang na meron siyang gustong meron siyang gustong papel or meron siyang gustong role dun sa team na pagka nakuha niya is okay naman siya. Pero pag hindi niya nakuha yung gusto niyang yon, nahihirapan siya mag-adjust. Ayun, katulad at hindi kasalanan ni Nelson, hindi rin siguro kasalanan ng Sankis o ng coaching staff. Talagang meron lang hindi nagkakatugma talaga. Nakita niyo naman yung ginawa doon ni Nelson at saka ni Frankie Lim. Inbound ni Frankie Lim, binalik kay Frankie Lim. Easy layup para kay Frankie Lim sa ilalim. Benny Cheng sa tira niya sa labas, wala. Benny Cheng uli for the rebound. Ang kanyang follow-up, wala. Follow-up ulit ito. Ayun ang sinasabi nating strength na meron ng Ginebra. Hindi na halos tumatalon nito mga posting ito Tingkayad na lang, follow-up na, 2 points kaagad. Ay baka pag humanap kayo ng pinakamatangkad na team ngayon sa PBA, wala nang tatangkad dito sa Ginebra na ito. Ito si Alan Kaidik being caged by Benny Cheng. Ayun, dalawa bumabantay. Frankie Lim to Nelson Nasaitono. Pipihit si Nelson. Ang kanyang paboritong tira, wala. And crowding for the rebound is Babylonia. At nakakuha ng foul naman si EJ File from the aggressively playing Babylonia.
So, unti-unti, nagpipick up ang pace ng larong ito. 5 points na lang po at uuopensa pa itong Ginebra San Miguel. Oh. Eto, pumunta tayo dito. Isang pagtuunan natin ng pansin dito. Valdavid, coach. Nakita natin, dinraft ito ng Sankis. Never made it because of too much talent in that team. Pumunta sa BBL, naglaro ng isang taon pa, naging national team, at nakita mo yung nagawa sa kanya nung isang taon na yun. Well, definitely, yung dun sa last game, I expected a lot from him also, pero siguro it would be unfair naman na masyado nating siyang asahan dun sa larong yun. Pero he tried his best, he put up a gallant effort. Ang naging problema lang dun kung minsan sa gigil mo, you make some bad decisions. Sa tingin ko dun sa larong yon, medyo meron siyang mga itinira na sa tingin ko hindi pa dapat. No? Pero he will learn, no? He will learn. May isang stretch doon coach, no, bandang third quarter kung saan pinapatay na sila ng Alaska. Wherein he took 3 shots in one offensive set, no? Yun yung sinasabi natin na konti na lang na maturity. But he's got the talent. I'm sure he will learn that and he will know what to do the next time. Okay, yan po si Valdavid, but definitely a potential, no? Guardiang napakagaling. Pero meron din ako masasabi rito, walang kaba. Alam mo yung puso, hindi mo na ituturo yun. Alam mo yung mga minintis niyang tira yun, masasabi mong he may have made some bad judgments, pero isang mapapansin mo sa kanya, he's willing to take the responsibility. Ayun ang puso. Yan ang coach na something from a player, no, na hindi mo nababayaran, hindi mo nakikita kahit kanino. Itong pusong ito talagang pinapanganak ka meron na ata yan. Hindi na ituturo yun Mahirap ituro yun. Valdavid nasa corner, naghanap ng pagpapasan. Vince Season, who's having problems adjusting after an injury. Tira si Valdavid sa gilid. Wala, rebound, Benny Cheng. Ayun, hindi na halos talaga tumatalon itong Ginebra sa lalaki. And Vince Season, nung uminit ng konti yung paa niya, nakalundag-lundag na siya ng tama. Pinawisan siya at lumuang-luang yung mga kanyang joints. Ayan. Napakasakit to. Yung nangyari sa kanya, yung sprain niya, talagang namaga yung buong paa niya. At dalawang game na napaka-crucial kung saan nandun sana siya. Malaki na itulong. Ito si Alan Kaidik. Hindi nakalusot sa dalawang poste ng Ginebra. 3 lamang po ang lamang ng San Miguel. 33-30, almost a turnover. Hindi natuloy sapagkat nabawi ni Vince Season. And Vince Season says, teka muna. Ayun ang maturity. Ayun ginawa ni Vince. At na-miss nila yung ganyang diskarte ni Vince Season sa last game nila sa Alaska. Aquino, sinupalpal ni Nelson Saitono sa ilalim. At nandito na naman ang San Miguel umaatake. 7:30 remaining dito sa ating second quarter. Fans pumarin, pulling up, wala. Rebound, bagsak si Saitono, bagsak si Aquino. At merong foul o Nelson Saitono. Napag-usapan natin si Vince Season. I'm sure napaka-frustrated niya. Ito yung slow-mo nung foul ni Nelson. Ayun, sinakyan. Binigyan ng konti ni Nelson para sumama sa baba sa kanya si Marlo Aquino. I'm sure napakasama ng feeling ni Vince Season na nasa bench ka. Alam mo, kailangan ka, makakapag-contribute ka, pero wala kang magawa. Marlo pipihit sa gilid, wala, naghahamon siya doon sa tirang yon. 8 seconds on the shot clock. Benny Cheng takes a jumper, wala. Rebound to Babylonia. Ito si Mike Mustre. Nakita niya si Vince Season nandun. So wisely, hintayin ko mga kakampi ko. Ayun, nag-improve ang transition defense. Ayun naman, kinuna naman sila sa labas ng tira ni Nelson. Pero nandun na sana yung transition defense. They did not give up the layup. Ang problema, they gave up a 15-footer for Nelson Saitono. Kanina, coach, nasabi mo nga yung unpredictability ngayon itong San Miguel. Hindi pinagsabay si Nelson Saitono. Pinagpalit nga sila actually sa first quarter. Ngunit dito sa second quarter, nakikita mo, nandito na pareho. At nandito, nakita niyo naman ninyo, na kahit na gumamit kayo ng hagdan, pag gusto kumuha ni EJ ng bola, hindi nyo maaabot. Small lineup ang ginagamit ng San Miguel ngayon at nasa loob naman sa Ginebra yung kanilang dalawang higante. Kaya nakita natin dun sa laban sa bola na yon, talagang namayani yung mga malalaking tao. Nakita ni Coach Norman Black na si Alan hindi ganun ka-productive, no? Bibigyan natin ng magandang papuri ang pagdepensa ni Benny Cheng, yung pesky defense ni Benny Cheng on Alan Kaidik. Kaya naman napilitang ipasok si Paul Alvarez. Ito si Saitono Aquino. Sinakyan na, nakita mo naman yung strength doon. Kita mo yung kumpiyansa niya dun sa move niya. Talagang pag si Nelson nakapag-umpisa ng maganda, kayang-kaya niya gawin yun. Ano rin siya, yung streaky na player. At saka, tama ka, taas nung confidence niya, coach, doon sa tirang yun. Tira niya, sa moves niya.
Win season. At fake, ayun, no? Ang laking bagay. Again, alam mo, yung mga Ginebra fans, sumasama lang ang loob pag nakikita si nakikita. Vince Season. Biglang gumaganda laro ngayon kung kailan pa sana kinailangan dyan nung last time, hindi siya nagamit. Siguro nasa isip ng mga Ginebra fans ito, bakit hindi ka pa nung Martes nakapaglaro? Sana naging ibang istorya. Ito Ayun. naman, pinakain ng bola si Babylonia nung dalawang higante. Benny Cheng transition ng Ginebra. Pero nando si Franz Pumarin for a steal. Ngunit sabi ni referee De Dios, teka muna Franz, foul ka. 2 free throws para sa Ginebra. At si Vince Season pupunta sa free throw line. We have this timeout. Magbabalik kami with the last 5:32 ng ating second quarter. (37-34) matapos lumamang ang San Miguel ng 12 puntos sa score ng 24-12. Habang tinitignan natin si Samboy Lim ngayon. Si Samboy Lim palaki na ng palaki yung katawan sana makakapaglaro siya para pakinabangan niya yung bulk na meron. Nakita mo yung laki ng braso kasi laki na ata ng hita nating dalawa yun. Ito kasi si Samboy talagang masipag to off-season. Tira lang ng tira ng bakal yun. Pagka hindi ito nakakapaglaro at nagbi-build up ng kanya, yung kanyang injury, kanyang pinapagaling, walang sawa sa kabubuhat ng weights to. Pwede maging bodybuilder nga to pagka hindi na Sa itsura ni Samboy ngayon, yung upper body niyan, baka isa sa pinakamalapad na upper body as we see the second quarter offensive rebounds of Ginebra, dominated ng Ginebra. Samantalang nakita natin yung maliliit na butas na lumalaki pagka itong Ginebra bumabantay. Pero nakahabol na rin itong Ginebra. 3 points na lang. Kanina nasabi mo 12 points. Partly because of the rebounding situation nga. Nasabi natin na pinakita natin doon na yung kanilang mga malalaki nagtatrabaho na at rumi-rebound na. Ginagamit yung kanilang experience sa pagtala. Nandun, ang hina ng pasa. Nasa Itono, knowing how to defend against those passes, no? Dahil alam niya kung paano yung pinapasa yung gano'n Very mobile kasi si Nelson, kaya alam niya ang depensahan yung post-up play na yun. Yan ang sinasabi natin. If EJ only had some strength in him, no? Kung meron siyang power, no? Inner power, power na basta power na, yung strength na sinasabi natin, pwede niyang i-winard off si Nelson, pwede niya itinukod yung kamay niya. Ito si Nelson at si Marlo Aquino. Alam ni Nelson kung paano iiwasan yung panupalpal, no? At saka brought about, yung sinabi ko sa inyo, good start ni Nelson Asaytono, ayan na. Ang hirap na pigilan ni Nelson. Meron na siyang 16 na puntos, mga kaibigan, dito sa ating first half. Ang ating winner-take-all battle for third para sa third place nitong All-Filipino Cup. Kabit swing sa pass. Ang ganda ng pasa mo. Hindi lang nadali ni De Hoya. Si De Hoya, baby, that shot. Nagulat siya, libre siya Ang pasa naman ni Alvarez dito, sigurado para kay Mike Mustre. At tumobo ng konti muli. Ang damang ng San Miguel to 7 points. 43-36, 4 minutes left dito sa ating second quarter. Isang jumper, yun. Talagang nakakapagtugol. Kumbaga yung Wag mo na ipaalala sa mga Ginebra fans na na-miss nila si Vince Season. Alam mo yung nanliligaw ka dati, na-busted ka, nakita mo ngayon yung nililigawan mo. Ang ganda-ganda, ganun pa pakiramdam. Parang lalong idinidiin. Samantala may foul kay Maki De Hoya who's pass now to guard the Alvarez. Second foul ni Alvarez. Pasok si Dong Pulistico para paltan si Guido Babylonia.
Chino, in fairness naman doon sa Alaska game na yon, hindi natin masasabi talaga na one of the reasons siguro nanalo sila, maybe the absence of Vince Hison. But one thing, nakahanda yung Alaska for that game. They were well prepared for that game. Iba yung Alaska nakita natin dun sa hindi yun yung Alaska na natalo ng tatlo pa o apat na sunod doon sa semifinals. Yun ang championship Alaska. Yun ang Alaska. Sabi nga nila, pagka gusto ng Alaska, walang tatalo sa team na yan. Oy, travel. Pumunta tayo, coach, doon sa play na yun at babalikan natin yung Alaska mamaya. Sinubukan ni Alvarez yung palopong tira. Ang problema, ayan, no? Yung finger roll niya. Nabigla yata siya. Nandun yung kamay ng konti ni EJ File at naghahamon yung kanyang tira. Going back to Alaska, yes, coach. Hindi tumama nga sa ring yung play muna na yun, at siya ang nakakuha kaya siya nag-traveling. Yes, babalikan ngayon natin itong Ginebra. Pumihit si EJ File at naidikdik niya. Nakita mo, hindi na halos tumalon. Pag-angat na yung bola, nandun na sa ring. O kung merong konting lundag yun, hindi na-dunk niya yun. Pinag-uusapan natin kanina, EJ File, konting-konti na lang sana na lower body strength. Yun, konting lift na lang at wala na talaga, unstoppable na siya sa liga na to. Pero kaya siya nasusupalpal pa nung mas maliliit sa kanya. Yung mga mas maliliit sa kanya, mas malalakas ang spring. And EJ File makes his first free throw. Yung balikan natin yung pagpasok nitong habang pinanonood natin ang pagpasok nitong si JV Gayoso, kailangan nila yung tira sa labas na yan. Yung Alaska doon talaga ibang nilaro, especially sa third quarter. Alam mo yung team na kumbaga sa boxing, first two rounds, susukatin ko ano bang lakas nitong kalaban ko to. Sige, pasuntukin ko, sambutin ko ng konti ang suntok niya. At pagpasok ng third quarter, biglang pung, sinuntok-suntok na, patay ang Ginebra. Doon lumabas yung kanilang six-time ba? Final appearance at makikita mo yung poise nila sa under pressure. Alam mo sila, double grand slam of sorts, no, sa championship. Yung tira ni Franz Pomare, nag-misfire. EJ File for the rebound. Ito si Gayoso. Forward to Hison. Hison fakes against Mustre. Umikot-ikot. Hinukot. Wala. Rebound nando. Nakatuhoy si Dong Pulistico. Pero hindi na pinabayaan na ng mga referees yan. Tuloy ang laban. Tatlong lamang ng San Miguel. Mustre against File. Mustre iikot. Hindi makashoot. Ando si Asaytono. Ang tira ni Asaytono. Wala. Pinalibag ni Nelson ang bola at sabi foul kay Vince Hison. But Nelson Asaytono is a playing possessed. Possessed, sabi nga nila. Kita mo yun, yung confidence ni Nelson, kinaliwa pa niya itong play na to. Ayun, no? Iba yung Asaytono na pag ginaganahan. Hindi lang niya nadali yung play na yun. Magpapatuloy po ang ating action dito sa second quarter. Paul Alvarez having some problems against De Hoya. Steal. Hison against Alan Kaidik. Hison completing the steal. Ibabagsak ang bola kay Gayoso. And Gayoso cuts down the lead to a single digit. O single point, mga kaibigan. 1 point. 43-42 dito po sa ating second quarter. Ito na ngayon ang laro ng Ginebra, yung kanilang open court game. Tapos yung rebounding nila nag-i-improve. Kaya kayang-kaya nila fast break ang bola. Plus nakaka-force pa sila ng turnovers. Si Alan Kaidik, ginawang mistulang estatwa. Ngunit nandun si De Hoya. Yun, rebound na naman at wala. No? They tried the transition play but they decided to set up on the half court. Ito ngayon si Vince Hison who is playing point guard para ngayon sa Ginebra. Big lineup. No? Makita natin na Vince Hison is playing point guard. Tapos si Gayoso yung off guard niya. Isang 6'2 at isang 6'1 na nagbobola para sa Ginebra. Well, yun ang hallmark ni Sonny Jaworski ever since. Oy, lumamang na po mga kaibigan ng Ginebra on that short jumper by JV Gayoso. But ever since, coach, nung natuto ko manood ng basketball, talagang yun ang hallmark ni Jaworski. Big guards Hindi mo malaman kung anong gagawin niya sa lineup niya. May maliit siyang gwardya, pero opting to use the bigger guards. Alam mo, kaya isa lang ang dahilan yan kasi he's a big guard Ayun. Yung philosophy na yun. Malaking gwardya siya, kaya mahilig talaga siya sa mga big guards. Forward pass, Gayoso kay Aquino. Woo! Ang tira niya laban kay Pulistico. Ay wala pong nagawa si Pulistico at naibigay ng higanting si Marlo Aquino ang 3 puntos na lamang sa Ginebra 46-43 as we move to the last 40 seconds of the second quarter. Kung matatandaan mo, Chino, 29 points itong San Miguel kanina, pero sa score natin ngayon, talagang hinigpitan ng Ginebra ang Houston depensa nila. 43 points pa lang. Ayaw naman! Dinukot at talaga kung nandun si Vince Hison sa Alaska, baka daw iba storya. Pero hindi na po natin pagdidibatihan yan. Pagdiinan yan. Tapos na yun Baka lalong magtugo ang loob ng milyong-milyong nanonood na fans ng Ginebra. Pero etong Ginebra bigla pong nabuhay dito sa second quarter. 5 ang kanilang lamang. 10 seconds left. Eto si Alvarez, ibinigay na ni De Hoya ang foul.
But Ginebra is now in the penalty, so ito yung tira ni Vince Season Goods. Oo. Ayan. Wala lang ko sasabihin at baka sumama lalo ang loob nyo. Kung merong ganyan, edi palagay ko yung nahirap-hirapan ng konti yung Alaska nung nakaraang Martes. Ito ang free throw shots ni Kasama Paul sa Alvarez. tinatawag na breaks of the game. No, wala tayong magagawa dyan. Mga uncontrolled situations, wala kang magagawa talaga. Hindi, masasabi natin na marunong din ang Diyos. Palagay ko yung Diyos basketball fan yan. Sabi siguro niya doon sa mga Ginebra fans, teka muna, dinala na nga natin sila sa Oo, tama. semifinals at isang playoff ng championship. Pag dinala ko naman sila masyado agad sa championship, abay sobra-sobra naman yan. you have to Kailangan count in moderation, di ba? Count your blessings. Count your At saka, blessings, ika nga. sabi nga nila, kailangan palagi ang mga bagay na gagawin mo in moderation. Malay natin, second conference. Etong tira ni Gayosong Alahoy, wala. At dyan po magtatapos ang ating